Sa alang-alang ang pagbabagong iyon na si Julius Randle ay nasa Minnesota Timberwolves na. Magsimula tayo sa unang quarter ng laban. Ang Boston Celtics at New York Knicks, na may bagong lineup, ay nagkaharap. Sa pagkawala ni Julius Randle, ang Knicks ay nahaharap sa malaking hamon na mapunan ang kanyang scoring at leadership. Si Jason Tatum, nagpakita ng dominanteng laro mula sa simula. Mabilis siyang umiskor ng 14 na puntos sa unang 6 na minuto. Sa kanyang pagbubukas ng laro, siya ay tumama sa 3 sunod-sunod na 3-point shots, na nagbigay diin sa kanyang offensive prowess. Ang Celtics ay nagpatuloy na magpasa-pasa ng bola, na nagbigay ng mga open looks kay Derek White at Kristaps Porzingis. Ang kanilang aggressive defense ay nagdulot ng maraming turnovers mula sa Knicks. Si Porzingis, na naging mahusay sa kanyang shooting, ay nagdagdag ng mga crucial points, habang ang Celtics ay nagtatayo ng malaking lead. Ang Knicks, sa kabila ng magandang pagkakataon, ay nahirapan sa kanilang shooting. Ang mga turnover at fouls ay nagbigay ng pressure sa kanilang offensive rhythm. Ang coach ng Knicks, si Tom Thibodeau, ay nagalit sa mga errors ng kanyang mga players sa sidelines. Sa pagtatapos ng unang quarter, ang Celtics ay may 43 hanggang 24 na lead. Ang kanilang pagkontrol sa laro ay tila nagpapakita ng solidong teamwork at disiplina sa depensa. Ang challenge para sa Knicks ay ang pagbuo muli ng kanilang laro ng walang Randle, at kailangan nilang mahanap ang mga alternatibong scoring options para makabawi. Pumunta tayo sa ikalawang quarter. Sa simula, ang Celtics ay nagpatuloy na magpamalas ng kanilang dominanteng laro. Mabilis ang kanilang ball movement, na nagbigay daan sa mga open shots. Si Jason Tatum ay hindi lamang naging scorer kundi naging facilitator din. Sa ikalawang quarter, siya ay nakapagtala ng karagdagang 10 puntos at patuloy na nagbigay ng assists. Si Derek White ay naging mainit din, na naghatid ng mga crucial buckets. Sa kabilang banda, ang Knicks ay nagpakita ng kanilang pagsusumikap. Si RJ Barrett at Immanuel Quickley ay nag-ambag ng mga puntos, subalit ang kanilang shooting percentage ay hindi pa rin umabot sa inaasahan. Nakikita natin ang ilang flashes ng potensyal mula sa mga young players ng Knicks, ngunit sa kabila ng kanilang effort, hindi sila nakapagpatuloy. Ang Celtics ay nagtala ng 31 puntos sa ikalawang quarter, nagbigay daan sa kanila na pumasok sa halftime na may 74 hanggang 55 na lead. Si Coach Thibodeau ay tila nagbigay ng motivational speech sa halftime, nagtutok sa mga bagay na dapat ayusin tulad ng depensa at ball control. Nakikita natin na ang kakulangan ng Randle ay nagdudulot ng pressure sa mga role players upang lumabas at maging agresibo. Kailangan nilang makahanap ng paraan upang ma-maximize ang kanilang potential sa ikalawang kalahati ng laro. Ipakita ang mga highlight mula sa ikalawang quarter, kabilang ang magandang plays mula sa Celtics at ang mga pagsisikap ng Knicks na makabawi. Ngayon ay damako tayo sa ikatlong quarter. Ang Celtics ay nagpatuloy sa kanilang mahusay na laro. Mula sa mga fast breaks at 3-point shots, nagpatuloy si Tatum na magbigay ng impresibong performance, nagtala siya ng karagdagang 12 puntos sa quarter na ito. Ang Celtics ay nakapagtala ng 39 na puntos sa ikatlong quarter, na nagbigay sa kanila ng 113 hanggang 87 na lead. Sa ikatlong quarter, lumitaw ang mga problema para sa Knicks. Bagamat nagpakita ng pagsisikap si Barrett, nahirapan silang makahanap ng tamang sistema sa opensa. Ang depensa ng Celtics ay naging solid, na nagdulot ng frustration sa Knicks. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagtrabaho ang Knicks upang makahanap ng mga open looks, ngunit ang kanilang shooting woes ay nagpatuloy. May ilang key moments din sa quarter na ito, gaya ng back-to-back 3-pointers ni Quickley na nagbigay ng buhay sa Knicks, ngunit hindi ito sapat upang makabalik. Ang Celtics, sa kanilang impressive ball movement at teamwork, ay nagpatuloy na nagdulot ng takot sa depensa ng Knicks. Sa pagtatapos ng quarter, ang Celtics ay tila nakatakbo patungo sa panalo, habang ang Knicks ay nahaharap sa matinding pagsubok upang makabawi. Sa ika-4 na quarter, ang Knicks ay nagpakita ng determination. Nakakita tayo ng mga magandang plays mula kay Miles McBride na nagbigay ng vital scoring bursts. Subalit, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi ito sapat upang makabawi.
Nagtala ang Knicks ng 16 hanggang 4 run sa simula ng quarter, ngunit hindi ito nagtagal. Ang Celtics, na may malaking lead, ay pinanatili ang kanilang composure. Ang kanilang mahusay na ball control at depensa ay patuloy na nagbigay daan sa kanila upang makakuha ng mga crucial stops. Si Jason Tatum ay nagpatuloy sa kanyang impressive performance, kasama ang mga assists kay Porzingis at White na nagtala ng mga mahalagang puntos. Sa huli, kahit na nagbigay ang Knicks ng magandang pagsisikap na makabawi, ang Celtics ay nagtapos ng laban sa iskor na 132 hanggang 100 na nagpapakita ng kanilang dominanteng performance sa buong laro. Sa post-game interview, si Jason Tatum ay nagkomento tungkol sa kahalagahan ng teamwork at disiplina sa kanilang tagumpay. Ang Knicks, bagamat nalugmok, ay nagpatuloy na nagbigay ng mga pahayag na nagsasaad ng kanilang determinasyon na makabawi sa kanilang susunod na laban.